Let's celebrate Q-Citizens! Festive mood na sa QC Nights Kamuning Night Market. Tampok dito ang sari-saring produkto at pagkain mula sa Kamuning-based micro and small businesses. Libo-libo ang nakisaya sa matagumpay na Maginhawa Food and Arts Festival 2023. Nagpamalas pa ng talento ang mga Q-Citizens sa Drum and Lyre Competition, QC Got Talent at Christmas Carol Competition. Nakatanggap din ang Quezon City ng Highly Functional Award mula sa Peace and Order Council Performance Audit ng DILG. Ito ang ikalawang sunod na taon na natanggap ng QC ang perpektong marka. Mayor of the Year si Mayor Joy Belmonte sa ginanap na Global Business Tourism Association dahil sa kanyang puso at dedikasyon sa pagseserbisyo sa mga Q-Citizen at pagbubuo ng mga dekalidad na programa. Kinilala din ng alkalde bilang isa sa mga awardee ng Equality Champ Awardee 2023 dahil sa kanyang suporta sa LGBTQIA+ sector at mga inisyatibong naglalayong mapabuti ang kalagayan ng lungsod. Umani naman ng Silver Award Seal of Protection ang pamahalaang lungsod mula sa Government Service Insurance System. Another win for Quezon City matapos ideklarang beyond compliant ang QC ng 2023 Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices category. Congratulations sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na ginawaran ng Career and Self-Development Award at nakapasa sa Civil Service Exam. Nakakuha rin ng mga parangal ang Lungsod Quezon sa National Bike Day Awards and Recognition 2023, kung saan kinilala si Mayor Belmonte bilang notable public official dahil sa kanyang advokasya na magkaroon ng sustainable at alternatibong transportasyon ang lungsod. Non-stop services sa QC. Binigyan ng tag-1 milyong pisong grant ang 5 natatanging startup company sa Startup QC Cohort 2 mula sa lokal na pamahalaan. Bumida pa sa Demo Day ang mga social enterprise, e-commerce at digital platform startups kabilang ang Eco Uling by Project Lily, Forent, Hibla Philippines, Likhaan at Keep Up Learning. Bahagi ka ng solusyon sa QC. Para sa mas pinatibay na implementasyon ng kampanya upang makamit ang 0 at 2030 laban sa HIV at AIDS, pinirmahan ni Mayor Joy Belmonte ang Implementing Rules and Regulations ng City Ordinance SB 3126-2021 o ang QC-HIV Ordinance. Inilabas na rin ang HIV/AIDS Manual para sa high school students. Tinalakay ni City Engineer Attorney Dale Peral ang mga programa ng Quezon City Department of Engineering na naglalayong mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod sa idinaos na 3-day annual convention and General Assembly ng Philippine Society of Sanitary Engineers Incorporated. Iba-ibang produktong proudly made and QC naman ang bida sa latest episode ng Usapang QC. Patok ang Christmas Bazaar sa mga nag-early Christmas shopping. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang wreath-laying ceremony kasama ang mga kinatawan ng lungsod para sa pagdiriwang ng ika-160 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nagsagawa ang Quezon City Veterinary Department ng Pet Education Seminar sa mga mag-aaral upang mabigyan ng dagdag kaalaman ang mga kabataang Q-Citizen tungkol sa responsible pet ownership. Maraming salamat sa iyong serbisyo, QC Jail Female Dorm Warden, Jail Superintendent Maria Ignacia Monteron. Personal na nag-render ng kanyang exit call si Jail Superintendent Monteron kay Mayor Joy Belmonte matapos ang halos 2 taong pagsisilbi bilang jail warden ng QCJFT. Mas exciting na ang pagbisita kasama ang inyong pamilya at barkada sa Quezon Memorial Circle dahil formal nang pinailawan ang light tunnel at Christmas tree sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama sina QMC Administrator Windsor Bueno at QC Public Employment Service Office Head Rogelio Reyes. Tinalakay ni Business Permits and Licensing Department Head Margarita Santos ang mga programa at proyekto ng Quezon City Government para mapadali ang pagnenegosyo at pagkuha ng permit sa lungsod sa ginanap na Ease of Doing Business Convention 2023 na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority.
Nagsimula na sa Project 3 Elementary School ang QC Zero Illiteracy Program na naglalayong mahasa ang reading at numerical literacy ng mga bata. Happy 84th Anniversary QCPD! Nagsilbing panauhing pandangal si Mayor Joy Belmonte sa ginanap na selebrasyon sa Camp Karingal sa pangunguna ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Patuloy din ang pamamahagi ng pamaskong handog sa iba-ibang distrito sa ating lungsod. Nakipagpulong si Mayor Belmonte sa mga kinatawan ng Social Security System sa pangunguna ni Mr. Fernando Nicolas para talakayin ang mga programa at benepisyo na inaalok ng SSS para sa kanilang mga miyembro. Sabay-sabay na bumiyahe ang mga advocate, siklista at Vespa riders para sa #SafetyCity Caravan to Endvo mula Quezon Memorial Circle hanggang Commission on Human Rights upang isulong ang kampanya laban sa kaharasan at pang-aabuso sa kababaihan. Formal nang ibinahagi ng QC Gov ang mga storybook at workbook para sa mga pampublikong paaralan, daycare centers at libraries bilang paggunita sa National Reading Month. Ibinahagi ni Mayor Belmonte ang iba-ibang programa ng lungsod para masuportahan ang mga nano, micro at small enterprises sa lungsod sa ginanap na First International Conference on Entrepreneurship and SME Development 2023. Nakipagpulong ang lokal na pamahalaan sa Kindred Philippines upang mas mapalakas pa ang mga programa ng Quezon City para sa kalusugan ng mga kababaihan. Ibinahagi ng QC Government ang scroll ng City Resolution 9451-2023 kina former punong barangay Leopoldo Jun Santa Maria at former ex-officio Councilor Almario Enriquez Francisco bilang pagkilala sa pag-compose ng kantang Ikaw, Ako at ang Barangay na ginawang national hymn ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Binigyang diin ni Mayor Joy Belmonte sa 2023 SE Roadmap Council Conference ang kahalagahan ng pamahalaang lungsod sa pagsusulong ng isang inklusibong komunidad.